Kabanata 1501. Pagkatapos kumain, sumakay si Thomas sa kotse ni Georgia at pumunta sa Animal Forest. Habang nasa biyahe, nagbigay si Georgia ng detalyadong pagpapakilala kay Thomas. Bukod sa mga general goods tulad ng mga cosmetics, skincare products, clothing, at alahas na nakatarget sa female consumers, may isa pang espesyal na paraan ng pagkakakitaan sa pamilya Diaz, at ito ang mga pets. Mga pusa, aso, pagong, at lahat ng uri ng ibon, at iba pa. Ang pamilyang Gomez ay pinag-aralan ng mabuti ang mga ito at bumuo ng isang association ng alagang hayop na pinangalanang Animal Forest. Ang kanilang services ay binubuo ng pet boarding, pagbebenta, pagpapagamot, at grooming. Hanggat ang kanilang mga alagang hayop ay may anumang mga problema, pwede nilang makuha ang comprehensive at profesional na pangangalaga pagkatapos pumunta dito. Alam ng mga tao na karamihan sa mga kababaihan ay may mga alagang hayop. Ang mga matatanda ay hindi nakakaramdam ng kalungkutan pagkatapos mag-alaga ng mga alagang hayop. Ang mga pamilya ba may mga kabataan ay magiging mas masigla pagkatapos mag-alaga ng mga alagang hayop. Ang mga personalidad ng mga bata ay magiging mas masayahin pagkatapos mag-alaga ng mga alagang hayop. Sa madaling salita, halos lahat ng sambahayan ay may mga alagang hayop. Bukod sa mas karaniwang mga alagang hayop tulad ng aso at pusa, maraming tao ang nagmamay-ari ng pagong, ibon, kuneho, hamster, mini pig, at iba pa. Hindi lamang iyon, pero mayroon ding maraming mga kakaibang alagang hayop na minamahal ng ilang mga espesyal na tao, tulad ng mga scorpions, centipede, ahas, at iba pa. Ang mga hayop na ito na nakakatakot sa mga ordinaryong tao ay maganda sa paningin ng ilang mga tao. Sa pangkalahatan, ito ay isang camp ng alagang hayop na parang isang market ng bulaklak at ibon. Buong pagmamalaking sinabi ni George, in general, ang mga taong pwedeng mag-ingat ng mga alagang hayop ay ang mga may ekstrang pera. Ang mga pwedeng kumuha ng kanilang mga alagang hayop para sa grooming ay karaniwang petit bourgeois, habang ang mga may kakayahang bumili ng mahahalagang alagang hayop ay mga mayayamang tao. At saka, karamihan sa kanila ay mga babae, kaya medyo kumikita ang negosyong ito. Sa katunayan, 30% ng annual revenue ng pamilyang Diaz ay mula sa Animal Forest. Ang aking hipag ay ang namamahala sa Animal Forest. Since gusto ka daw niyang i-surprise, siguradong maganda ang ibibigay niya. Ang Animal Forest na ito ay mas kumikita kaysa sa V-Series na hinahandle ko. Mr. Mayo, kikita ka ng malaki. Habang nakikinig si Thomas, mas naramdaman niyang kamangha-mangha ang mundo. Nagkaroon ng lahat ng uri ng industriya sa mundong ito. Sa loob ng Central City, mayroong lahat ng uri ng mga tao at mga kakaibang bagay na natipon dito. Tuwang-tuwa si Thomas na na-expose siya sa bagong larangang ito. Malapit na tayo, sabi ni Georgia habang nagmamaneho ng kotse. Kasabay nito, magkaharap na nakaupo sina Nicholas at Dominic habang umiinom ng tsaa sa villa ng pamilyang Gomez. Ilang sandali pa ay tinanong ni Nicholas, nabalitaan ko na maganda ang development ng Good Boys of the Summer ng pamilyang Martin. Maraming tao ang nag-sign up at nag-imbite ng 4 na top-notch celebrities bilang mentor. Kung magiging sikat ang palabas na ito, hindi ko talaga maisip kung gaano kalaki isa ang magiging epekto nito sa atin. Napabuntong hininga si Dominic. Kailangan nating magdahan-dahan. Inutusan ko na si Sabertooth Tiger at ang iba pa na hamarang sa daan, pero sila ay binugbog. Maghintay at manood muna tayo. Kapag nagsimula na ang show, titingnan ko kung makakahanap ako ng paraan para patumbahin sila. Ang pamilyang Martin ay sobrang pinahahalagahan ng palabas na ito at hindi sila madaling pabagsakin. Siya nga pala, sabi ni Nicholas, kamusta ang development natin sa female market? Ang ating posisyon ay paulit-ulit na inaatake ng iba, kaya mayroon ba tayong pagkakataon na agawin ang mga posisyon ng ibang tao? Ilang sandali pa ay sinabi ni Dominic, tungkol dito, may air report ako sayo. Ilang sandali pa ay naglabas siya ng drawing, lolo, plano kong i-model ang Animal Forest ng pamilyang Diaz at magtatag din ng Pet Alliance. Ang pangalan ay Animal Paradise. Napagpasyahan na ang lokasyon at inihanda na ang disenyo. Kailangan lang natin itong itayo ngayon. Kinuha ito ni Nicholas at tiningnan, well, ang Animal Forest ay ang cash cow Diaz family at hindi ito madaling matalo. Kahit makapagpatayo tayo ng bagong site, makakasabay ba ang follow-up services? Bakit ang mga lumang customer ng pamilyang Diaz ay tatalikuran sila at pipiliin tayo? Kabanata 1502.
Si Dominic mismo ay mayroon ng mga paunang plano. Ilang sandali pa ay sinabi niya, Lolo, huwag kang mag-alala. Naisip ko na kung paano haharapin ang pamilyang Diaz. Sisirain ko ang animal forest ng pamilyang Diaz. Kapag matagumpay na nagbukas ang ating animal paradise pagkatapos nito, pwede nating kunin ang kanilang mga customer. Gagamit na naman siya ng smear tactics. Ang pamilyang Gomez ay hindi gustong gumawa ng mga maruruming panlilinlang. Saglit na nag-isip si Nicholas at sinabing, imposibleng sir-on mo ang reputasyon ng pamilyang Diaz, pero maganda ang public relations ng pamilyang Diaz. Dominic, kailangan mong gumawa ng matibay na plano. Tuwang-tuwa si Dominic nang marinig ito, Lolo, huwag kang mag-alala. Ipaubaya ko kay Jessica Flynn na gawin ito. Masyadong mabagsik ang babaeng iyon. Jessica Flynn. Ilang sandali pa ay sinabi ni Nicholas, ang babae ba na iyon ang sumire sa 7 e-commerce brand sa kanyang sariling pagsisikap? Siya nga. Okay, hindi imposible para sa babaeng ito na guluhin ang animal forest ng pamilyang Diaz. Uminom pa ng ilang tasa ng tsaa ang lolo at apo. Pagkatapos, tumayo si Dominic at lumabas ng study room. Hinanap niya si Jessica para agad nitong simulan ang pakikitungo sa animal forest ng pamilyang Diaz. Pagkaalis ni Dominic, nagsalin si Nicholas ng isang tasa ng tsaa. Itinaas niya ito at nagsalita sa sulok, nakita mo ba? Sobrang motivated ni Dominic ngayon. Mapapagana ang loob mo ngayon, tama ba? May hidden camera sa sulok. Kahit na may tumingin ng mabuti, may posibilidad na hindi ito makita. Habang sila ay nasa kwarto na ito, ang bawat salita at kilos ay i-record at ipapasa sa malaking screen sa basement ng villa. Isang baliw ang nakakulong doon at lagi niya itong tinatitigan. Ang animal forest ay matatagpuan sa Zephyr City. Mayroong higit sa 30 na malalaki at maliliit na animal forest sa Central City at ang isa sa Zephyr City ang pinakamalaki. Ito rin ang headquarters ng animal forest. Ilang libong tao ang bumibisita dito araw-araw kaya masikip at masigla ang kapaligiran. Pagkatapos huminto ng sasakyan ay sunod-sunod na bumaba ng sasakyan sina Thomas at Georgia. Tinundan nila si Lila sa animal forest. Sa pagkakataong ito, naimulat na ni Thomas ang kanyang mga mata. Totoo nga na ito ay isang animal forest dahil ito ay isa talagang kagubatan. Napakalaki ng luntiang lugar dito. Ang mga gusali ay nakaimbed sa kagubatan at ang malalaking puno ay tinatakpan ng langit at araw na talagang nakakaginhawa sa pakiramdam ng tao. Bawat ilang hakbang, makikita nila ang lahat ng uri ng maliliit na hayop. Ang kanilang mga tainga ay napuno ng mga tunog ng mga insekto at ibon na talagang napakasarap sa pakiramdam. Meron din iba't ibang pagkain at inumin sa tabing kalsada at may rest area para sa mga pagod na bisita. Bukod pa dito, magkakaroon ng malaking artificial fountain kada 10 metro. Ang modernong industry ay perpektong pinaghalo ng team ng kagubatan. Magkakasama ang mga tao at hayop sa isang lugar. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Thomas na humanga kay Lila. Ang lahat ng ito ay hindi madaling gawin. Ang isang walang muwang na, maliit na babae, na tulad niya ang makakapag-design ng lugar na tulad nito. Naglakad si Thomas at tumingin sa paligid. Hindi niya namalayang na-inlove na siya sa mahiwagang lugar na ito. Kabanata 1503. Hindi pinili ni Lila na sumakay sa pribadong sasakyan ng kumpanya pero pinili niyang direktang maglakad sa espesyal na daanan. Inakay niya si Thomas sa karamihan para lang makita ni Thomas ang buhay na tanawin ng animal forest. Pinagdaanan niya ito. Nagustuhan ito ni Thomas. Nakita niya ang isang pagong na tamad na nakahiga sa isang tuod ng puno at nababanaag sa araw. Nakita niya ang isang tuta na naglalaro sa damuhan kasama ang may-ari nito. Nakita niya ang isang matulan. Ang loro na natutong magsalita, may nakita siyang mini pig na kumakain ng walang tigil. Naging maayos ang kalooban ni Thomas na para bang pumasok siya sa yakap ng kalikasan. Sabi ni Lila, Mr. Mayo, ano ang tingin mo sa lugar na ito? Napakaganda. Ito ay isang magandang lugar. Talaga, nakangiting sabi ni Lila, Mr. Mayo, kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Ang susunod na lugar na dadalhin kita ay hindi masyadong maganda. Nang marinig ito, si Georgia ang unang nagpalit ng ekspresyon, mukhang medyo natatakot. Sabi niya, Lila, I think I'll just stay here. Hindi ko naman kailangang pumunta sa lugar na iyon, di ba? Sabi ni Lila, paanong hindi ka pupunta? Ang layunin ng pagpunta ko dito ngayon ay ang lugar na iyon. Ha, Sai.
Napabuntong hininga si George na may masamang tingin. Iniisip ni Thomas kung anong lugar iyon na magpaparamdam sa isa sa mga gulugad ng pamilya Diaz ng labis na kaba. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ito ay isang espesyal na daanan na hinaranggan ng mga bakod sa magkabilang panig. May gravel road sa gitna at may mga nakatanim na plane tree sa magkabilang gilid ng kalsada na mukhang maganda. Sa intersection, may blackboard na may dalawang salita Azrael. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Anong uri ng lugar ang pwedeng ilarawan ng dalawang salitang Azrael? Hindi ba ito isang pagmamalabis? Madilim ang mukha ni Georgia at ayaw niyang pumasok. Hindi rin maganda ang ekspresyon ni Laila. Sabi niya, Mr. Mayo, huwag kang matakot mamaya. Umiti si Thomas. Siya ang marangal na Diyos ng digmaan. Sa lohikal na pagsasalita, ang Azrael ay dapat na kanyang tahanan. Parang pag-uwi lang, ano ang dapat ikatakot? Sa oras na ito, nanguna ang ilang security guard. Pinaghiwalay nila ang lahat sa paligid nila at pinagbawalan ng iba na lumapit kay Laila at sa iba pa. Naglakad sila sa kahabaan ng gravel road. Pagkatapos ng zigzagong walk sa loob ng 10 minuto, tuluyan na silang lumabas sa gravel road at nakarating sa lugar na gustong puntahan ni Laila. Ibang-iba ang lugar na ito sa eksenang nakita nila noon. Bagaman lahat sila ay mga alagang hayop, ang mga alagang hayop na lumitaw dito ay maaaring ilarawan sa 3 salita nakakatatakot at nakakatakot. May mga alakdan, alupihan, ulupong, polaka, daga, langgam, gagamba, butiki. Nandoon ang lahat ng nakakatakot na alagang hayop na naiisip nila dito. Ang mga taong naglalakad dito ay mga espesyal na mamimili na may malambot na lugar para sa mga nakakatakot na alagang hayop. Nakakadiri at nakakatakot ang mga bagay na dinadala at nakasabit sa kanilang baywang. Hindi katakataka na kailangang paghiwalayin ng mga security guard ang mga taong ito. Kung nilapitan sila ni Laila, matatakot siya. Tumingin-tingin si Thomas sa paligid at nakita niya ang isang pet shop na dalubhasa sa mga ahas. May mga ahas kung saan-saan sa kanyang tindahan. Nakabalot ang isang ahas sa isa pa. Sila ay slithering sa paligid at flicking ang kanila na kung saan ay sumisindik. Kahit na nakita ito ni Thomas, nakaramdam siya ng kaunting lamig na gumagapang sa kanyang likuran, lalo na sina Laila at Georgia. Ngayon ay naunawaan na ni Thomas kung bakit mag-aatubili si Georgia na pumasok sa lugar na ito. Para sa mga ordinaryong babae, wala silang magandang impresyon sa lugar na ito. Ito ang katotohanan. Ang mga bumibili dito ay pawang mga lalaki at napakabihirang makakita ng mga babaeng lumalabas. Napalunok ng laway si Laila at sinabing, bagaman hindi ko maintindihan kung bakit pinipili ng mga tao na panatilihin ang mga nakakatakot na bagay na ito bilang mga alagang hayop, may merkado kapag may demand. Sa aming animal forest, isang hiwalay na lugar ang binuksan upang pamahalaan ang kategoryang ito ng mga alagang hayop. Tama. Kung saan may pamilihan, mayroong pera. Ang pamilya Diaz ay hindi kailanman magbibigay ng pagkakataon na kumita ng pera. Sabi ni Laila, but then again, I really don't like these pets. Sa tuwing pumupunta ako para i-manage ang mga bagay-bagay dito, lagi akong nawawala ng dapat gawin, kaya problemado ako. Kaya, umiti si Laila kay Thomas at sinabing, bilang gantimpala sa pakikitungo mo sa aking anak, ibibigay ko sa iyo ang mga karapatan sa pamamahala at bahagi ng lugar na ito, Mr. Mayo. Ito ba ay isang gantimpala? Tiningnan ni Thomas ang mga tambak ng nakakatakot na mga alagang hayop. Bakit parang naghihiganti ito sa kanya? Pero ang ekspresyon ni Georgia, na nakatayo sa gilid, ay nagbago ng husto. Nagulat siya. Sinabi niya kay Thomas, Mr. Mayo, congratulations. Pinabati kita. Ano ang mabuti tungkol dito? Awkward na sinabi ni Thomas, ito ba ay isang masayang kaganapan na hayaan akong pamahalaan ang mga nakakatakot na alagang hayop na ito? Mabilis na paliwanag ni Georgia, Mr. Mayo, dahil nakuha mo na ang right to operate at ang shares.ng Azrael, ibig sabihin nakuha mo na lahat ng kita dito. Kahit na ang lugar na ito ay hindi isinasaalang-alang ang kabuoang kita ng kagubatan ng hayop hanggang 10%, mayroon pa ring $1,000,000 ang kita bawat buwan. Sa isang taon, magkakaroon ng $5 o $6 na bilyong ang kita. Ginoong Mayo, wala kang sariling pamumuhunan, ngunit maaari kang gumawa ng $5 o $6 na bilyong ng libre bawat taon. Hindi ba ito isang masayang kaganapan?
Kabanata 1504. Laking gulat din ni Thomas. Ang mga ahas at insektong ito ay pwedeng kumita ng 5 o 6 na bilyong dolyar bawat taon. Naisip ni Thomas na nakakabaliw ito nang ipasa niya ang mga numero sa kanyang ulo. Tila napakaraming bagay na maaaring kumita ng pera sa mundong ito. Kahit si Thomas ay hindi nakita ang lahat. Pero napahiya lang ito kay Thomas. Sa totoo lang, wala naman siyang ginawa. Nagpagamot lang siya ng aso. Upang maging tumpak, ito ay isang aso na hindi pa nagkakasakit. Ngunit binibigyan siya ni Laila ng 5 o 6 na bilyong dolyar bawat taon. Hindi ba ito masyadong pinalaki? Sabi ni Laila, huwag kang mahiya, Mr. Mayo. Iniligtas mo ang aking mahal na anak. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong alisin ang lugar na ito, ngunit wala akong mahanap na angkop na kandidato. Ginoong Mayo, ang pagkikita mo ngayon ay nagpapalagay sa akin na ikaw ay isang napakaangkop na kandidato. Ang Azrael na ito ay magiging iyo mula ngayon. Sa puntong ito, hindi na kailangang tanggihan. Nakipagkamay si Thomas kay Laila, salamat. Ang Diyos ng digmaan ay naitugma sa Azrael. Ang punto ay mayroon ding mga taga-Diaz na nag-aalaga dito. Ang dapat gawin ni Thomas ay tingnan kung mayroon pang ibang gagawin at harapin ang mga usapin sa pamamahala. Sa pangkalahatan, hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap na kumita ng 5 o 6 na bilyong dolyar bawat taon. Parang libreng tanghalian lang. Pagkatapos nito, pumirma si Laila ng isang kontrata para sa paglipat kay Thomas at ibinigay ang lahat ng mga karapatan sa pamamahala at mga bahagi ng Azrael kay Thomas. Tapos na. Matapos pirmahan ni Laila ang kontrata, huminga siya ng malalim at sinabing, "Great. Sa wakas ay makakapag-palm na ako sa lugar na ito." Makikitang hindi niya talaga gusto ang mga nakakatakot na bagay dito. Pagkatapos, umalis sila sa Azrael. Habang pabalik ay naglalakad pa rin sila. Habang sila ay naglalakad, nakita nila ang napakaraming tao na nagkukumpulan sa hindi kalayuan at nakarinig sila ng mga ingay. Anong problema? Tinanong ni Laila ang isa sa kanyang mga nasasakupan na tumingin sa ibabaw. Maya-maya, bumalik ang nasasakupan at sinabing, "Mrs. Diaz, may alitan sa harap." Anong pagtatalo? Ilang mga customer ang nagulat na ang malalaking butas ay lumitaw sa aming mga serbisyong medikal, nursing, at boarding. Ha! Agad na nagbago ang ekspresyon ni Laila. Ang Animal Forest ay sikat sa buong Central City dahil sa mahusay nitong sistema ng serbisyo. Kung hindi, ano ang pagkakaiba nito sa palengke ng bulaklak at ibon kung nagbebenta lamang ito ng mga alagang hayop? Ngayon, ang ilang mga customer ay aktwal na nagulat na may mga butas sa kanilang sistema ng serbisyo at ito ay hindi lamang isang item. Tila may mga butas na lumitaw sa bawat uri ng serbisyo. Hindi ba ito mapanganib para sa reputasyon nito? Kung ito ay naiulat, ito ay magkakaroon ng negatibong epekto sa pamilya Diaz. Ito ay ganap na hindi pinapayagan. Pinunasan ni Laila ang kanyang manggas at nanguna upang suriin ang sitwasyon. Matapos maalis ng mga security guard ang mga tao, umakyat si Laila at nakita niya ang mahigit 100 customer na nakaharang sa service gate ng Animal Forest. Ang nanguna sa kanila ay isang babae na tila nasa 20s at may pulang buhok. Nakilala siya ni Laila sa isang sulyap. Ang babaeng ito ay tinawag na Jessica Flynn at siya ay isang nakakatakot na existence na tinatawag na Mrs. Bones sa Central City. Ito ay dahil ang anumang kumpanya o negosyo na kanyang na-target ay hindi makakatakas sa kapalaran ng bangkarote sa huli. Siya ay laban sa mga malalaking kumpanya mula noong siya ay teenager. Sa napakaraming taon, inalis niya ang 7 malalaking kumpanya sa Central City. Lahat ng makakakita sa kanya ay matatakot. Maraming kumpanya ang pipiliin na mawala ng pera at humingi ng paumanhin kapag nakita nilang nanggugulo siya para maayos ang usapin dahil sa takot na masangkot sa mas malalim na gulo. Noong nakaraan, nagdulot lamang ng gulo si Jessica sa ilang maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Hindi inaasahan ni Laila na tatamaan niya ang Animal Forest ngayon. Magdudulot siya ng kaguluhan sa pamilya Diaz, isa sa 3 pangunahing pamilya sa Central City. Anong matapang na babae? Umakbang si Laila at sinabing, "Kilala kita. Ikaw si Jessica Flynn, na kilala rin bilang Mrs. Bones. Naghahanap ka ba ng gulo sa pamilya Diaz?" Malamig na singgal ni Jessica. "Sup, sup, sup. Hindi ko inaasahang makikita ko si Mrs. Diaz ngayon. Mahusay, hindi ko kailangang makipagtalo sa mga subordinate na walang kapangyarihan." "Laila,
Bilang taong namamahala sa Animal Forest, dapat bigyan mo kami ng paliwanag. Sumangayon ng isang malaking grupo ng mga tao sa likod niya. Bigyan mo kami ng paliwanag. Pinibuli ng Animal Forest ang mga customer nito. Dapat tayong magkaisa para hindi tayo mabuli. Ang pamilya Diaz ay walang espesyal. Ang grupong ito ng mga tao ay mabangis na dumating, kasama ang nakaraang record ni Jessica, hindi nang ahas si Laila na maliitin ang kaaway. Tanong niya, sabihin mo sa akin. Paano kayo nabuli ng Animal Forest? Paano namin nabuli ang mga customer at nagbigay ng masamang serbisyo? Humisi si Jessica at pumalakpak. Maraming mga may-ari ng alagang hayop ang agad na lumapit at ipinakita ang kanilang mga alagang hayop kay Laila. Ang lahat ng mga alagang hayop na ito ay may sakit at mahina. Ang ilan sa kanila ay tila namamatay. Nasa kaawa-awang estado sila. Sabi ni Jessica, nakikita mo ba? Ang mga mahihirap na maliliit na sanggol ay napaka-cute at malusog. Ngunit matapos silang ibigay sa Animal Forest para bantayan at alagaan ng mga tauhan, lahat sila ay nagkasakit. Sasabihin mo pa ba na walang mali sa iyong sistema ng serbisyo? Napapikit si Laila. Tiningnan niya ang mga alagang hayop na ito at si Jessica, alam niyang hindi siya makakatakas sa sakuna ngayon. Kabanata 1505. Lumapit si Laila at tumingin sa paligid. Una sa lahat, ito ay tiyak na ang mga alagang hayop ay talagang lumilitaw na mas marami o mas kaunting sakit. Kung nakumpirma na ang follow-up na serbisyo ng Animal Forest ay masama at naging sanhi nito, kung gayon ang bagay na ito ay medyo mahirap hawakan. Kaya, sabi ni Laila, Jessica, sigurado ka ba na dahil sa Animal Forest ang sakit ng mga alagang hayop na ito? Buti na lang kung hindi niya sinabi. Sa sandaling nabanggit niya ito, ang lahat ng mga may-ari ng alagang hayop ay nabalisa. Anong ibig mong sabihin dito? Ibig mong sabihin niloloko ka namin. Ang aking sanggol ay palaging nasa mabuting kalusugan at may gana. Isang linggo ko itong pinasakay dito at huminto ito sa pagkain pagka-uwi na kasama ko. Yung baby ko din. Lahat, tingnan mo. Maraming galo sa katawan nito. Alam ng Diyos kung anong uri ng pang-aabuso ang dinanas nito. Ang mga tao dito ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng mundo at lahat sila ay may iba't ibang personalidad. Pero mayroon silang isang bagay na karaniwan. Pinahahalagahan nilang lahat ang kanilang mga alagang hayop at itinuring pa nga nila ito bilang mga miyembro ng pamilya. Matapos makita ang mga pinsala at pang-aabuso ng mga alagang hayop na ito, lahat sila ay napuno ng matuwid na galit at ang galit ay patuloy na nag-aalab sa kanilang mga dibdib. Hindi alintana kung ano ang katotohanan ng bagay na iyon, ang lahat ay nagsimulang akusahan si Laila ng biglaan. Bigla na lang daw binubuli ng Animal Forest ang mga customer. Hindi si Laila ang uri ng taong may mataas na emosyonal na katalinuhan. Madali siyang naging emosyonal. Napakaraming tao ang nag-akusa sa kanya, kaya nagalit siya. Nang magalit siya, nakipagtalo siya sa mga may-ari ng alagang hayop sa pinangyarihan. Magulo ang buong eksena. Ito ang gusto ni Jessica. Kung mas malaki ang problema, mas maraming lupa ang kanyang natamo. Hindi na nakatiis si Georgia at pinigilan silang mag-away. Umaasa siyang makakalma na si Laila, pero ang totoo ay nagwawala na si Laila. Tinulak niya si Georgia at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, malapit na itong hindi mapigilan. Sa sandaling iyon, yumuko si Thomas at tumingin sa isang maliit na baboy na may sakit. Ayon sa naunang pahayag ng may-ari ng alagang hayop, natatae ang mini pig na ito matapos sumakay sa Animal Forest. Pagkatapos suriin, sinabi ni Thomas sa isang matalim na boses, ang maliit na baboy na ito ay nadroga. Ano? Napatingin ang lahat kay Thomas. Nag-aalalang tanong ng may-ari ng alagang hayop, ano ang sinabi mo? Nakadroga. Tumanggo si Thomas. Ang temperatura ng katawan nito ay abnormal, at ang kulay ng katawan nito ay mabilis ding nagbago sa loob ng maikling panahon. Ito ay direktang patunay ng pagiging droga. Ito ay hindi isang napaka-high-end na gamot, ito ay laxative lamang. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagbago ang mukha ng may-ari ng alagang hayop. Dapat ay isang magandang bagay na malaman kung anong uring kondisyon mayroon ang kanyang alaga. Gayunpaman, hindi lamang siya nalungkot, ngunit siya rin ay medyo naguguluhan. Pagkatapos, nagtanong siya, kung gayon. Paano ito gagamutin? Tinabi ni Thomas kay Laila, maghanda ka ng malinis na tubig.
Sumenya si Laila sa kanyang nasasakupan at may naghanda kaagad ng isang malaking mangkok ng tubig. Pinuksan ni Thomas ang kanyang kahon ng gamot at kumuha siya ng gamot. Hinawakan niya ito sa kamay at masiglang minasa. Matapos itong mamasa ng pulbos ay sinabuyan niya ito sa tubig at inilagay sa harap ng minipig. Tinimangutan ito ng minipig. Pagkatapos, masayang dinilaan ito ng dila. Maya-maya, naubos ang laman ng malaking mangkok ng tubig na may gamot. Okay, pagkatapos ng 3 minuto, ang bisa ng gamot sa minipig ay ganap na aalisin, at ito ay magiging maayos. Talaga. Maraming salamat. Kinuha ng may-ari ng alagang hayop ang maliit na baboy at ang mga mata ng lahat ay nakatutok dito. Katulad ng sinabi ni Thomas. Makalipas ang ilang minuto, naging refresh at masigla ang minipig. Hindi na ito mahina tulad ng dati. Ito ay gumaling. Lahat ay humanga. Bahagyang kumunat ang noo ni Jessica. Pagkatapos, tinuro niya si Laila at sinabing, tingnan mo, nangyari ito dahil sa Animal Forest. I wonder kung anong maruruming pagkain ang ibinigay sa minipig na naging sanhi ng pagtatae nito. Hindi pa rin siya sumuko na siraan ang reputasyon ng Animal Forest. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Thomas, hindi ito kumain ng anumang bagay na marumi, ngunit ito ay nilagyan ng gamot. Sa palagay ko nalinaw ko na, tama ba? Ang pagkain ng maruruming bagay at ang pagdroga ng iba ay dalawang magkaibang bagay. Ang una ay kapabayaan, habang ang huli ay sinadya. Mabilis na nagpasya si Jessica sa isa pang anggulo ng pag-atake at agad na sinabi, well, Laila, ang Animal Forest talaga ang nagdroga ng minipig. Ano ang pinaplano ninyo? Mula ngayon, sino ang maglalakas loob na isakay ang kanilang mga alagang hayop sa iyong lugar para sa iyong mga tauhan na magbantay? Bago niya pukawin ang damdamin ng lahat, casual na nagtanong si Thomas, kailan kinuha ang maliit na baboy na ito mula sa Animal Forest? Sumagot ang may-ari ng alagang hayop kahapon. O, kung gayon ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Animal Forest, itinuro ni Thomas ang maliit na baboy at sinabi, ang laxative na ito ay napakalakas at may napakabilis na epekto. Magkakasakit ito ng wala pang 1 oras matapos itong kainin. Sa madaling salita, nilagyan ng droga ang minipig na ito sa loob ng 1 oras at kinuha mo ang minipig noong nakaraang araw. Maaari ko bang itanong, ano ang kinalaman niyan sa mga tauhan ng Animal Forest? Ito. Hindi nakasagot ang may-ari ng alagang hayop at naging masama ang kanyang kutis. At saka, biglang humakbang si Thomas. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ng may-ari ng alagang hayop, itinaas ito sa hangin, at sinabing, ang iyong kamay ay may napakalakas na amoy ng gamot. Naniniwala ako na hanggat nakahanap tayo ng awtoridad na suriin ito, malalaman natin na mayroon kang mga laxative na natitira sa iyong kamay. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano nangyari ito? Pagkarinig nito, napagtanto ng karamihan. Ito malamang ay isang scam. Ang may-ari ng alagang hayop ay sadyang nagbigay ng laxative sa kanyang maliit na baboy at dumating upang maling akusahan ang Animal Forest. Kabanata 1506. Hindi nila alam kung sinusubukan niyang siraan ang reputasyon ng Animal Forest o blackmail ang mga ito para sa pera. In short, siya ang may gawa nito. Matapos malantad, ang may-ari ng alagang hayop ay hindi manatiling kalmado. Hindi siya nakikipagtalo, pero wala namang planong umatras si Jessica. Tinenyasan niya ang katabi niya at agad na lumabas ang isa pang may-ari ng alagang hayop kasama ang kanyang tuta. Galit niyang sinabi, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang sadyang sinasaktan namin ang aming mga alagang hayop para lang ay blackmail kayo para sa pera? Paano kayo naging walang isip? Humisi si Laila at sinabing, ngayon, ang ebidensya ay nagpapatunay na ginawa mo iyon. Itinuro ng may-ari ng alagang hayop ang kanyang tuta at sinabing, kung gayon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit napakaraming galos sa aking tuta. Dati ay nasa mabuting kalagayan. Gayunpaman, pagkatapos nitong makuha ang beauty treatment dito, mayroon itong mga bagong peklat. Hindi iyon nakasagot ni Laila. Dahan-dahang naglakad si Thomas. Inilahad niya ang kamay at hinaplos ang aso, itinaas ang buhok sa katawan nito. Pagkatapos, tiningnan niya ang matitinding galos. May mga pasa ito sa buong katawan at may scab ng ilang lugar. Masama ang tingin nito. Sinabi ng may-ari ng aso, nakita mo ba ito ng malinaw? Nakita ko ng malinaw. Kung ganoon ano pa ang sasabihin mo? Ang pagpapaganda ng Animal Forest ay hindi propesyonal.
Pagkatapos niyang magsalita, ang ibang mga may-ari ng aso ay medyo natakot at mabilis na sinuri ang kanilang mga alagang hayop sa takot na sila ay magkaroon ng parehong mga galos. Sa pagharap sa ganoong sitwasyon, nanatiling kalmado si Thomas gaya ng dati. Sinabi niya muli, kumuha ng isang tasa, hindi kumuha ng isang palanggana ng tubig. Umiti ang may-ari ng aso. Ang aking maliit na anak ay walang sakit at hindi mo magagagamot ang mga sugat nito kahit napabayaan mo itong uminom ng gamot. Pinuksan ni Thomas ang kahon ng gamot at sinabing, hindi sa iyo kung ito ay gagaling o hindi. Hindi nagtagal, isang palanggana ng tubig ang dinala. Naglagay si Thomas ng dilaw na gamot sa tubig at hinalo ito ng pantay. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay at sinabing, ibigay mo sa akin ang tuta. Ano ang gusto mong gawin? Mukhang kinakabahan ang may-ari ng aso. Ang aking maliit na bata ay walang sakit kaya hindi ito iinom ng gamot. Sino ang nakakaalam kung ang iyong gamot ay ligtas o hindi? Ano ang gagawin mo kung mamatay ito pagkatapos inumin? Umiti si Thomas. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang inumin ito. Gusto ko lang itong paliguan. Pal I go. Oo, hindi mo ba naiisip na madumi? Pagkatapos maligo sa gamot na ito, sisiguraduhin kung gagaling ang sugat. Talaga? Bakit hindi mo subukan? Sa pilit ng sitwasyon, walang masabi ang may-ari ng aso kaya ibinigay niya ang tuta kay Thomas. Inilagay ni Thomas ang tuta sa palanggana ng tubig. Pagkatapos, binasa niya ng tubig ang balahibo nito ng gamot paulit-ulit. Natigilan ang may-ari ng aso. Hoy, anong paliguan ang ginagawa mo? Pinabasahan mo lang ng tubig ang katawan. Hindi sumagot si Thomas. Inulit lang niya ang mga naunang aksyon ng mekanikal. Makalipas ang ilang minuto, isang mahiwagang eksena ang nangyari. Ang mga sugat sa katawan ng aso ay hindi inaasahang kusang nagwala. Unti-unti na ring bumabawi ang mga pasa sa katawan nito. Parang magic trick. Ang may peklat na tuta ay ganap na narinyo sa loob lamang ng ilang minuto. Ito. Nakita ng may-ari ng aso na ganap na okay ang kanyang tuta. Ilang sandali pa ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos, gumamit si Thomas ng hairdryer para patuyuan ang tuta at ibinalik ito sa may-ari. Ngayon ay maayos na ang iyong anak. Niyakap ng may-ari ng aso ang tuta at patuloy na nagbabago ang ekspresyon nito. Bahagyang kumunat ang noo ni Jessica at galit na sinabi, ano ba ang ibig sabihin nito? Kahit napagalingin mo ito, hindi mo may tatago ang katotohanan na ang tuta ay pinahirapan. Natuwa si Thomas. Tumingin siya kay Jessica na may pagtataka at sinabing, hindi mo ba napagtanto? Realize what? Ang tuta na ito ay hindi nasugatan. Ang mga pasa at galo sa katawan nito ay pawang nababalatan ng mga espesyal na materyales na panggamot. Pagkatapos kong paliguan ito ng tubig na panggamot, natunaw ang mga nakatagong materyales sa gamot kaya nakabawi. Kung hindi, sa palagay mo ba ang simpleng pagligo ay mawawala ang lahat ng peklat? Pagkatapos ng ilang paliwanag, hindi nakaimik si Jessica. Nakita ng lahat ang nangyari. Gustuhin mang magkwibol ni Jessica, walang maniniwala. Ito ay naglalarawan ng isang mas malubhang problema. Napatingin si Thomas kay Jessica at sa mga tao. Mahinahon niyang sinabi, una, magpanggap kayong biktima at sinisiraan ng Animal Forest sa pamamagitan ng pagbibigay ng laxative sa mini pig. Tapos, gumamit kayo ng medicinal materials para itago ang mga peklat sa tuta. Haha, talagang sinusubukan mong i-blackmail ang Animal Forest. Kabanata 1507. Sa sinabing iyon, itinuro lamang nito ang layunin ng kabilang partido. Wala nang masabi at nalantad na ang lahat. Pakiramdam ng mga nasisilaw sa galit kanina ay lumilinaw ang kanilang isipan. Medyo nahihiya si Jessica. Sa totoo lang, mula pa noong debut niya, hindi pa siya nakatagpo ng isang kalaban na tulad ni Thomas na mahirap harapin. Sa tuwing gusto niyang siraan o i-blackmail ang isang negosyo, gagawin niya ang kanyang takdang aralin ng maaga at gagawa ng isang angkop na taktika. Iyon ang dahilan kung bakit maaari siyang magtagumpay sa bawat oras. This time din. Ito ay alam na ang lahat ay peke pagkatapos ng lahat. Kahit na siya ay lubos na naghanda, hindi pa rin niya nalinlang si Thomas. Tiningnan ni Thomas ang mga may-ari ng alagang hayop na nagbabalak pa ring manggulo at sinabing, sabi ninyo, may problema sa sistema ng serbisyo ng Animal Forest na nakapinsala sa inyong mga alagang hayop. Okay, anong pinsala ang naranasan ng iyong mga alagang hayop? Halika at pag-usapan ito. Wala nang nangahas na magsalita pa.
Kahit na ang unang dalawang tao na may napakahusay na pamamaraan ng pagbabalat kayo ay inilantad ni Thomas sa publiko. Ang iba ay hindi kasing galing ng dalawang iyon, kaya ipapahiya lang nila ang kanilang mga sarili kung sila ay lalapit. Dumating silang lahat dahil kilala si Jessica bilang Mrs. Mga Buto. Naisip nila na pwede silang kumita ng pera kasama si Jessica. Tinong mag-aakala na mabibigo sila. Laging may mas magaling sa kanila. Tumingin-tingin si Jessica sa paligid at nakitang wala nang ahas na lumapit pa. Wala kayong silbi. Ito ang unang kabiguan ni Jessica mula noong siya ay debo at ang aral ay naging masakit. Tinuro niya si Thomas. Ano ang iyong pangalan? Ako si Thomas Mayo mula sa Sterling Technology. Thomas Mayo. Okay, tatandaan kita. Maghintay ka, hindi kita mapapatawad. Tuturuan kita ng leksyon sooner or later. Tara na. Parehong tuwang-tuwa sina Laila at George sa sinabi ni Jessica. Walang kumpanyang nakatakas mula sa mga panlilinlang ni Jessica. Ngayon, nakagawa sila ng isang pambihirang tagumpay. Ang sarap ng makatakas sa kanya. Gayunpaman, tila hindi nasisiyahan si Thomas dito. Mahinahon niyang sinabi, Jessica, sa tingin mo makakaalis ka na. Nagulat ang lahat. Baliw ba si Thomas? Nakuha na niya ang mataas na kamay, kaya dapat na siyang huminto dahil natutunan na nila ang kanilang aralin. Kung itinaboy si Jessica sa isang sulok, mas malisyoso ang igaganti niya sa hinaharap. Kapag nangyari iyon, kaya ba niya? Siyempre, ito ay isang ordinaryong tao na iniisip. Kailan natakot ang Diyos ng digmaan sa ibang tao? Si Thomas ay hindi natatakot sa sinuman sa kanyang buhay. Bumalik si Jessica para tingnan si Thomas at ngumiti. Aawayin mo ba ako? Halika, talunin mo ako. Kung matalo mo ako, masisiguro kung mananatili ka sa bilangguan sa natitirang bahagi ng iyong buhay at huwag mo nang isipin na makawala dito. Kitang-kita ang kakayahan ni Jessica. She could blackmail a person kahit walang nangyari, let alone if something really happened. Kaya, hindi siya dapat makipag-away sa kanya kung gusto niyang makitungo sa kanya. Sinabi ni Thomas, lahat kami ay sibilisadong tao kaya hindi namin kayo matatalo. Kung hindi mo ako matatalo, bakit mo ako pipigilan? Itinaas ni Jessica ang gitnang daliri kay Thomas. Aalis na ako. Wala kang magagawa sa akin. Bago pa siya matapos magsalita, nakarinig siya ng sunod-sunod na sirena ng pulis. Nang lumingon ang lahat, nakita nila ang 7 o 8 sasakyan ng pulis na nakaparada sa malapit. Isang malaking grupo ng mga pulis ang dumagsa at sumugod sa kanila. Kabanata 1508. Pulis. Para saan sila nandito? Natigilan si Jessica. Mahinahong sinabi ni Thomas, Jessica, bina-blackmail mo ang Animal Forest kasama ang ibang mga collaborator. Sa tingin mo kaya mo talagang umalis ng ganito lang. Taka lang natauhan si Jessica. Walang plano si Thomas na personal siyang makitungo. Tumawag siya ng pulis para arestuhin siya. Itinuro niya si Thomas at sinabing may paghamak. Tumawag ka ba talaga ng pulis? Hindi ba pwedeng maging duwag ka? Dapat mong panatilihin ito sa pagitan natin. Ang gawin ito ay isang kaduwagan. Talaga, sinabi ni Thomas, pero kailan ko sinabi na hindi ako duwag? Ikaw. Walang imik si Jessica. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga pulis ang dumating at isa sa kanila ang nagsabi kay Jessica, nakatanggap kami ng ulat mula sa publiko. Ikaw ay pinaghihinalaan ng pangangikil. Sumama ka sa amin. Sa puntong ito, hindi makatakas si Jessica kahit na gusto niya. Kaya, siya at ang kanyang mga matatandang kasabwat ay inaresto ng pulisya at wala ni isa sa kanila ang tumakas. Nang makitang inaresto si Jessica, natawa si Georgia at sinabing, ito ay kasiya siya. Ang ganitong uri ng peste ay patuloy na nanloloko sa mga tao pero lahat ay walang magawa. Ngayon, sa wakas ay naaresto na siya. Sabi din ni Laila, lahat ng ito ay salamat kay Mr. Mayo. Ginoong Mayo, ikaw ay talagang maparaan. Hindi mo lang ako tinulungang malutas ang krisis, kundi pinarusahan mo rin ang isang masamang kontrabida tulad ni Jessica. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sabi ni Georgia, Laila, maiisip mo kung paano magpasalamat kay Thomas mamaya. Hindi na kailangang madaliin. Pagkatapos ng lahat, natanggap ni Thomas ang Azrael. Marami na siyang natanggap na benepisyo. Hindi alam ni Laila kung ano ang ibibigay sa kanya kung gusto niyang bigyan siya ng mas maraming benepisyo. Dapat pag-isipan niya ito mamaya.
Umalis silang tatlo sa eksena habang nag-uusap at nagtatawanan. Ang komedya ngayon ay isang maling alarma pagkatapos ng lahat. Kinagabihan, nakapagpiyansa si Jessica sa pasukan ng himpilan ng pulisya. Nagmura siya habang naglalakad. Parang galit na galit siya. Sumakay siya sa Lincoln Stretch Limousine at galit na isinara ang pinto. Sa likurang upuan, isang binata na may salamin na mukhang nasa 30 anyos ang umupo sa tabi ni Jessica. Siya ay may determinadong mga mata at isang angular na mukha at siya ay pambihirang gwapo. Tinulyapan niya si Jessica at hindi niya maiwasang magpakita ng mapanuksong ekspresyon. Tapos ka na bang maglaro? Napahawang ang labi ni Jessica. Darn it, ang walang isip. Sinabi ng lalaki, sinabi ko na sa iyo na ang Central City ay maraming mahuhusay na tao, ngunit sinusubukan mo pa ring gumawa ng gulo sa lahat ng dako. Sa pagkakataong ito ay nasaktan mo pa ang pamilya Diaz at kinuha si Thomas mula sa Sterling Technology. Hindi madaling pakisamahan sina Laila at Thomas. Kung kaharap mo sila, mabubuli ka lang. Malamig na singgal ni Jessica. Naging pabaya lang ako at hindi ako lubos na handa. Huwag mong sabihin kay Dad ang tungkol sa pagkatalo ko ngayon. Sinabi ng lalaki, hindi ko kailangang sabihin kay tatay. Sa sandaling makulong ka sa istasyon ng pulisya, alam na niya ang tungkol dito. Kung hindi, bakit sa tingin mo ay sasanduan kita ng personal? Kumunat ang noo ni Jessica. Magiging masama ang mga bagay kung malaman ito ng kanyang ama. Naikuyom niya ang kanyang kamao at sinabing, kaya kung ay blackmail ang pamilya Diaz ng perpekto at ipahiya sila sa una, ngunit nabigo ako dahil kay Thomas. Matatalo ko siya sooner or later at pahihirapan siya. Umiti ng mapait ang lalaki at umiling. I wonder kung kanino mo namana ang personalidad na ito. Araw-araw kang nanggugulo sa labas. Ngayon, napadpad ka pa sa himpilan ng pulisya. Gusto mo pa bang turuan ng leksyon ng ibang tao? Haha, isipin mo kung paano ka paparusahan ni Dad pag uwi mo mamaya. Tinakpin ni Jessica ang ulo niya. Huwag mo nang pag-usapan. Sobrang nakakaasar. Humandar na ang makina at umalis na ang Lincoln. Isang bagong puwersa sa Central City ang malapit ng magdebo. Kabanata 1509. Sa kalagitnaan ng gabi, bumalik si Thomas sa Sterling Technology. Dumating si Diana sa kanyang opisina kasama ang asong si Flame. Pagkapasok niya, tuwang-tuwa siyang nagsabi, Mr. Mayo, congratulations. Hinubad ni Thomas ang mabigat niyang coat. Bakit mo ako binati? Hoy, nagpapanggap ka pa. Alam ko kahit hindi mo sabihin sa akin. Pinigyan ka ni Laila mula sa pamilya Diaz ng buong autoridad para pangalagaan ang Asurahel. Mula ngayon, kikita ka ng 5 hanggang 6 na bilyong dolyar bawat taon. Ito ay isang bagay dapat ipagdiwang, tama ba? Umiti si Thomas at walang sinabi. Inilagay ni Diana si Flame sa couch at sinukle ang buhok nito. Aniya, medyo mataas ang tubo ng Animal Forest at maganda rin ang serbisyo nito. Lagi kong hinahayaan silang alagaan si Flame. This time, mapalapit ka kay Laila. Malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng ating kumpanya sa hinaharap. Mahinahong sinabi ni Thomas, huwag munang pag-usapan ang mga benepisyo. May makakain ba? Hindi pa ako kumakain ng hapunan kaya gutom na ako. Ha, gabi na pero hindi ka pa rin kumakain. Pinuksan ni Diana ang bag na lagi niyang dala. Kumuha siya ng maraming prutas at merienda mula rito at inilagay sa mesa ni Thomas. May mga ganito lang pansamantala. Kumain ka na lang nito. Kaya lang ni Thomas. Kinuha ni Thomas ang mga merienda sa mesa at kumain. Sabay tingin sa oras. Halos alas 8 na noon. Dapat ipapalabas ang Good Boys in the Summer sa oras na ito. Ang unang ilang episode ay naitala at ang unang episode ay opisyal na ipapalabas ngayon. Kung ito ay pwedeng maging sikat o hindi ay depende sa epekto ng episode ngayon. Kaya naman, binuksan ni Thomas ang TV at nanood habang kumakain ng merienda. Umupo si Diana sa sofa. Nakatingin siya habang sinusuklay ang buhok ni Flame. Sana makakuha ito ng matataas na rating ngayon. Alas 8, nagsimula ang palabas. Sa pagkakataong ito ay walang problema sa broadcast ng palabas. Hindi tulad noong nakaraang panahon ang pamilya Gomez ay hindi kumuha ng mga hacker para umatake sa pagkakataong ito. Kahanga-hanga ang guest lineup ng palabas. Sa bagong mode at maraming publisidad at promosyon sa maagang yugto, nakaakit ito ng maraming manunood.
Sa pangkalahatan, ang mga rating ng unang episode ay hindi masama at ang online na reputasyon ay medyo maganda rin. Sa kanila, ang pinaka-memorable ay ang kantang Common Poppy na kinanta ni Vera. Ito ay class eco. Nang ipares ito sa malinaw niyang boses, nakakamangha ang live effect. Napakaganda ng boses ni Vera pero hindi nakikita ang kanyang mukha. Ito ay dahil nakasuot siya ng sombrero sa lahat ng oras at tinakpan niya ang kanyang mukha ng puting organza na nagdagdag ng ang pakiramdam ng misteryo. Ang mga manunood ay nabighani sa kanyang boses. Mas lalo silang nabighani, mas gusto nilang makita ang hitsura niya. Sabi ng lahat, sa sobrang ganda ng boses, dapat maganda rin si Vera. Ang isang hinaharap na superstar ay sumisikat. Curious din na tanong ni Diana, Mr. Mayo, ano nga ba ang hitsura ni Vera? Maganda ba siya? Nagkibit balikat si Thomas. Hindi ko rin alam. Simula nung una ko siyang makita, lagi na siyang ganito. Hindi niya hinahayaang makita ng ibang tao ang kanyang mukha. May kakaiba bang tao na gaya niya? Malamang may espesyal siyang dahilan. Nag-click si Diana sa isang post at sinabing, tingnan mo, Ginoong Mayo, ang ilang mga tao ay nag-iisip na si Vera ay dapat na isang diyosa mula sa langit na napakaganda. Natatakot siyang baka ang mukha niya lang ang papansinin ng iba at hindi niya pansinin ang boses niya, kaya tinakpan niya iyon ng puting organza. Itong dahilan. Pero ito ay tila medyo malayo. Sinabi ni Thomas, anuman ang katotohanan, ang paraan ng pananamit ni Vera ay nagdala ng maraming talakayan na hindi isang masamang bagay para sa palabas. Kasabay nito, natapos din ni Dominic ang panonood ng Good Voice in the Summer sa villa ng pamilya Gomez. Ang pangit ng ekspresyon niya. Siya ay nasa industriyang ito sa loob ng maraming taon, kaya siya ay may kaalaman at alam kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Ang palabas na ito ay kakaiba sa format at mahusay ang pagkakagawa. Sa kamangha-manghang line-up ng panauhin at mahuhusay na cast, siguradong magiging sikat ito. Kabanata 1510. Kakayanin ng pamilya Martin. Sa maikling panahon, tuloy-tuloy na silang gumawa ng magagandang palabas. Lalo na si Vera. Ngayon, mas maraming talakayan sa internet kaysa sa lahat ng mga kalahok sa ating huling chapter ng palabas na pinagsama. Hindi madali ito. Tiningnan ni Nicolas si Vera sa screen at sinabing, Dominic, alam mo ba kung bakit palagi niyang tinatakpan ang kanyang mukha ng puting organza? Tumawa si Dominic. Ito ay isang maliit na trick na ginamit ng production team. Maraming palabas ngayon ang ganito. Kung mas hindi mo hahayaang makita ng mga manunood ang mga mukha ng mga manlalaro, lalo itong pumukaw sa kanilang pagkamausisa. So, tataas ang discussion at ratings. Iyan lang. Inupload ni Nicolas ang kanyang balbas at sinabing, Dominic, mag-isip ng paraan para tanggalin ang sombrero ng babaeng ito at kunan ng larawan ang kanyang mukha. Agad na nagningning ang mga mata ni Dominic. Lolo, napakagandang ideya. Sa ganitong paraan, mawawala agad ang sense of mystery at lalamag agad ang usapan. Nagtataka ako kung paano ito susubukan ng pamilya Martin. Nakangiting sabi ni Nicolas, hindi lang iyon. Kung ang mukha na inilantad pagkatapos tanggalin ang sombrero ay hindi makapagbibigay kasiyahan sa pantasya ng mga manunood. Ang pamilya Martin ay makakatanggap ng maraming masamang pagsusuri at reklamo. Ito ay katulad ng panloloko sa mga bumibili. Kung mas nakatuon sila sa hunger marketing, mas maraming negatibong epekto ang lalabas. Ang dapat gawin ng pamilya Gomez ay ihayag ang katotohanan ng maaga at palawakin ang mga negatibong epekto hanggat maaari. Lolo, gagawin ko bukas, masayang sabi ni Dominic. Sa tanghali kinabukasan, dumating muli sina Thomas at Aris sa Galanta Pavilion. Dahil sa kasikatan ni Vera, maraming tao ang dumating at napakaganda ng negosyo. Paglabas ni Vera para kumanta, marami siyang matatanggap na papuri. Umupo si Aris at isinubsob ang sarili sa pagkanta ni Vera. Minahal niya ito. Pagkatapos kumanta, ibinaba ni Vera ang kanyang lot at yumuko sa audience. Pagkatapos, naglakad siya patungo kina Aris at Thomas na nagbabalak makipag-chat sa kanila. Nang maglalakad na sana siya sa daanan, biglang may nangyaring aksidente. Isang customer ang sumugod palabas ng pailes at hinawakan ang sombrero ni Vera ng napakabilis ng kidlat. Hinailan niya ang sombrero at agad na nahulog ang puting organza. Ang misteryosong mukha ni Vera ay lubusang tumambad sa harap ng lahat. Nakita nilang makinis at maputi ang kaliwang kalahati ng mukha niya. Ito ay Maislan. Gayunpaman, ang kanang kalahati.
Puno ng peklat ang kanang kalahati ng mukha ni Vera. May peklat ito dahil sa paso. Halatang nakaranas ng sunog si Vera noon at nasunog ang kanang kalahati ng kanyang mukha. Ito ay itim, kulubot at pangit. Maaari pa itong ilarawan bilang nakakatakot. Wow! Nakita ng isang bata ang nakakatakot na mukha ni Vera at napasigaw siya sa takot. Kasabay nito, isang dosina o higit pang mga reporter na may mga kamera ang lumabas mula sa kung saan kinukunan si Vera. Click, click, click. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tunay na mukha ni Vera ay nakuhanan ng larawan ng mga kamera at imposibleng itago ito. Nawala sa isip si Vera. Napasubsob siya sa sahig at tinakpan ng mga kamay niya ang mukha niya. Napahiya siya.